Precast technology sa Taytay Rizal, ininspeksyon ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Konstruksyon ng pabahay ng gobyerno mas mapapabilis na gamit ang bagong teknolohiya. Dating Senador Bong Revilla Jr. tumangging maghain ng plea sa Sandigang Bayan kaugnay sa kasong malversation. Reforma sa planning at budgeting system ipatutupad ng DPWH ayon kay Secretary Vince Dizon. Pagpapalaya kay Mary Jane Veloso, muling ipinanawagan ng mga magulang at taga-suporta nito sa Department of Justice. Mga paggawaan ng sigarilyo sa Pampanga ininspeksyon ng DILG. Ugnayan ng mga ito inaalam ng mga otoridad. At panibagong dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad bukas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, February 6, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang precast plant sa Taytay Rizal. Ang precast technology na ito ang gagamitin sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program o 4Ps program. Mula sa Taytay Rizal, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ilan ba ang tinatarget na maitayo na pabahay ng pamahalaan gamit ang teknolohiya na yan? Yes, Ella, sa loob ng 2 taon magtatayo ng 7,000 units ng socialized housing gamit ang precast technology. Ang expanded pambansang pabahay para sa mga Pilipino 4PH program ay pinondahan ng Pag-ibig Fund. Kanina mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-inspeksyon dito sa precast production line dito sa Taytay Rizal. Kasama ni PBBM, sina Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta at National Housing Authority General Manager Joe Bintay. Ayon kay Pangulong Marcos, mas pinagaan na ngayon ang mekanismo para madaling makakuha ng pabahay ng pamahalaan. Layunin niya ng gobyerno na mabigyan ng disenteng tahanan ng bawat Pilipino. Ang precast technology ay isang paraan ng konstruksyon kung saan ang mga bahagi ng bahay tulad ng pader, poste, beam o slab ay ginagawa muna sa factory pagkatapos ay dinadala sa lugar na pagtatayuan ng bahay para sa assemble. Noong 2025, aabot sa 140.54 billion pesos ang nailabas ng Pag-ibig Fund para sa housing loans na napakinabangan ng mahigit 90,000 Filipino workers. Aabot sa 3% subsidized home loan rate ang alok ng Pag-ibig sa pamamagitan ng expanded 4PH. At yan muna ang ating update mula dito sa Taytay Rizal. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Iginiit ni House Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na walang matibay na batayan para imbestigahan ng Kongreso at iba pang investigating bodies ang alegasyong text messages sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin sa umano'y kickbacks sa budget insertions. Ayon sa kongresista, ito ay hanggat hindi si Bersamin ang nagpapatunay ng authenticity ng umano'y komunikasyon. Ginawa ni Congressman Ridon ang pahayag sa gitna ng patuloy na panawagan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na imbestigahan ang seryosong akusasyong ito ng Ombudsman.
Muling humarap si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at mga kapwa nito akusado sa Sandigan Bayan ngayong umaga para ito sa itinakdang arraignment o pagbasa ng sakdal para sa kanilang kasong malversation. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live. Evan, natuloy na ba ang pagbasa ng sakdal sa dating senador at ano ang naging plea niya? Ella, natuloy na ang arraignment para kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at Juanito Mendoza. Kapwa sila akusado sa kasong malversation matapos masangkot sa umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Samantala, hindi naghain ng plea ang dating senador. Matapos 2 beses na maudlot ang arraignment sa kasong malversation, bunsod ng mga mosyong isinumite ng depensa, isinagawa na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagbasa ng sakdal kay Revilla at Juanito Mendoza. Tumangging maghain ni si Revilla sa korte. Dahil dito, ang Sandigan Bayan na ang otomatikong nagpasok ng not guilty plea para sa kanya. Ayon sa abogado ni Revilla, hindi ito naghain ng plea dahil patuloy nilang kinukwestiyon ang legalidad ng naisampang kaso. Minimaintain niya yung position niya na kinu-question yung legality or yung validity ng information. And so, para makapag-avail pa siya ng mga remedies na pwedeng ma-avail para questionin yung legality ng information. Habang si Juanito Mendoza naman ay personal na naghain ng kanyang not guilty plea. Kasunod nito, maaari nang magsumite ang depensa ng petition for bail o petisyong makapagpiyansa sa kaso hanggang sa darating na February 20. Itinakda naman ng korte ang pagmamarka ng mga ebidensya sa darating na February 23 hanggang 27. Habang sa March 6 naman, isasagawa ang pre-trial o paghahanda sa paglilitis. Kasama dito ang paglilista sa mga testigong ihaharap ng prosekusyon. Samantala, kanina, kasabay ng pagdating ng mga akusado ay nagtipon muli ang mga taga-suporta ng dating senador na nanggaling pa sa Cavite. Muling iginiit ng mga ito na inosente si Revilla at nananawagan ng patas na paglilitis. Yun po, klarong-klaro po yan. Pinopolitika siya. Mabuting tao po si Senator Bong, mabuting mamamayan. Kahit naman po siya ay nagkaroon ng mga unang mga problema tungkol dyan, pero hindi naman po siya po ay naabsuelto. Hindi po totoo ang lahat ng mga binibintang sa kanya, mga politiko, mga kalaban sa politika, siya po ang tunay na idiniin nila. Kanila, hindi sila mapapagod na ipakita ang kanilang pakikisa sa mga Revilla. Kaugnay nito, bago magsimula ang arraignment, natanong ang dating senador kung ano ang kanyang mensahe sa kanyang mga taga-suporta. Maikli ang naging sagot ng dating senador. Maraming salamat po sa mga patuloy na suporta at nagmamahal sa akin. Ella, hindi lumagpas ng 1 oras itong ginawang pagbasa ng sakdal kay Revilla at Mendoza. Kaugnay nito, wala na rin mga karagdagang misyon na inihain ang depensa. Inaasahan naman na magsusumite ng petition for bail si Revilla bago ang pagsapit ng February 20. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Hindi muna tatanggap ang Department of Public Works and Highways ng bagong project proposals hanggat hindi natatapos ang mga nakabinbing proyekto ng ahensya sa buong bansa. Kaya't kaugnay nito, hinikayat nila na i-report ang nasabing mga proyekto upang maaksyonan agad ng ahensya. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Tapusin muna bago magsimula. Ito ang naging mariing paninindigan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa pagpapatigil ng bagong project proposals upang bigyang daan ang pagkumpleto sa mga proyektong matagal nang nakatenga sa bansa. Kaya nga ngayon, sinabihan ko sila, bawal kayo mag-propose ng bago hanggat hindi napopondohan yung mga hindi pa tapos. Hindi ako tatanggap ng kahit anong project na bago kung hindi napopondohan muna yung uncompleted. Sa buong bansa po yun? Sa buong bansa.
Binigyang diin ng kalihim na ang hakbang na ito ay pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapusin ang mga nabinbing proyekto sa itinakdang panahon. Ayon sa kalihim, hindi hahayaan ng administrasyon na masayang ang pondo ng bayan sa mga proyektong hindi napapakinabangan. Dahil dito, hinimok ni Secretary Dizon ang publiko na direktang isumbong ang anumang substandard, sira o hindi natapos na proyekto sa kanilang mga lugar. Ako, yung naglalabas ng social media, nagpapasalamat ako sa kanilang lahat. Nagpapasalamat ako kasi dapat naman talaga mainis tayong lahat pag may ganito eh. 'Di ba? All over the country to. Yung social media, tama yun, ilabas nyo. 'Di ba? Ilabas nyo kung, in fact, mananawagan pa ako. Kung meron pa kayong makitang unfinished, report nyo. 'Di ba? Pipilitin nating sumbong nyo tong mga dito. Kung meron silang hindi tinatapos. Sumbong nyo, sasabihin nyo. Kung merong unfinished, tapusin natin. Aniya, mahalaga ang papel ng publiko upang malaman ng ahensya ang mga estrukturang kinakailangang mabigyan ng agarang pansin at pagsasaayos. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang pagbabago sa sistema ng mga isinasagawang proyekto ang ipatutupad ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Secretary Vince Dizon, mahalaga ito lalo na sa planning at budgeting upang hindi na maulit ang nangyaring mga anomalya noong nakaraang mga taon. Mula sa Maynila, nagbabalik si Jed Neresina live. Jed, anong mga pagbabago ang ginawa ni Secretary Dizon para sa DPWH? Ella, ayon kay Secretary Vince Dizon, kailangan munang tapusin o ayusin yung mga ongoing o mga nakabinbing mga proyekto bago magsimula o maglunsad ng mga bagong gagawin. Ipatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga bagong reforma sa planning at budgeting system sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Vince Dizon. Ayon sa kalihim, kinakailangan ang hakbang na ito upang matiyak ang transparency at tuluyang maiwasan ang mga anomalya sa proyekto gaya ng nangyari sa mga nakaraang taon. I think ang importante is magkaroon talaga tayo ng pagbabago sa pag-iisip tsaka dun sa sistema sa loob ng departamento. And nag-uumpisa lahat yan sa planning tsaka sa budgeting. Sa bagong sistema na inilatag ni Secretary Dizon, bibigyang prioridad ngayon ng ahensya ang mga nakabinbin at hindi tapos na proyekto. Aniya, hindi lulusot ang isang bagong proyekto hanggat hindi tapos ang mga nakatenga pa o hindi maayos ang maintenance ng iba pa. Kung mayroon mang bago, ayon sa kalihim ay magiging estrikto ang requirements at prosesong pagdaraanan ng mga ito. Wala aniyang papayagan na projects, mapadaan, tulay, flood control at iba pa na walang tamang plano at hindi dumaan sa Regional Development Council. Kaugnay nito, pinamamadali na rin ng DPWH ang repairs na ginagawa sa Maharlika Highway. Ayon kay Secretary Dizon, bilang bahagi ng paghahanda para sa mahabang bakasyon sa unang linggo ng Abril, dapat matapos ang lahat ng obstruction, clearing bago matapos ang Marso. Lalagyan din muna ng temporary patchwork ang mga baku-bakong kalsada at pagkatapos nito ay sisimulan na nila ang full blast na rehabilitasyon sa nasabing highway. Ella, kaugnay nitong Maharlika Highway Rehabilitation Project ng Department of Public Works and Highways, ayon kay Secretary Dizon, tanging mga big contractors lang ang papayagan nilang sumali sa bidding at yung mga contractors na ito ay yung kayang makagamit ng mga new technologies, lalong-lalo na is malawakan yung rehabilitasyon o dito sa gagawing pagsasaayos ng Maharlika Highway. Ayan muna update mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Sinagot ni Senador Bongo ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa dokumentong inilabas ng International Criminal Court kaugnay ng kasong kinahaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, pag-uusapan naman sa Senado
kung anong tulong ang maaring ibigay kina Senator Bongo at Senator Ronald De La Rosa kaugnay ng usapin. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Pinabulaanan ni Senador Christopher Lawrence Bongo ang aniyang mga aligasyong nakasaad sa dokumentong inilabas ng International Criminal Court o ICC na nagmula sa Office of the Prosecutor. Partikular ito sa co-conspirators o mga kasabwat umano sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC kaugnay ng War on Drugs campaign. Kabilang sa mga pinangalanan ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan sa ilalim ng Administrasyong Duterte, kabilang na si Senador Bongo at Senador Ronald Bato de la Rosa. Tinawag ni Senador Bongo ang pahayag ng ICC prosecutors na walang batayan, may pinapanigan at hindi patas. Iginit din niya na wala siyang kaugnayan sa mga tungkulin at responsibilidad noong siya ay nagsilbing Special Assistant to the President mula June 2016 hanggang October 2018. Gayon din noong siya ay nagsilbing Executive Assistant to the Mayor of Davao City mula 1998 hanggang 2016. Paglilinaw pa ng senador, hindi kailanman siya napabilang nagkaroon ng kaalaman o otoridad sa mga naturang alegasyon. Mali rin anya ang pahayag na siya ay naging Chief of the Presidential Management Staff noon dahil hindi kailanman napunta sa kanyang responsibilidad na iyon. Dinipensahan naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang mga kasama nitong senador na pinangalanan ng Office of the Prosecutors ng ICC. Kabilang dito si Senador Ronald Bato de la Rosa na dating nagsilbing hepe ng Philippine National Police sa panahon ni Duterte. Sa isang panayam, binigyan diin ni Senador Ping na dapat igalang ang mga lokal na korte sa bansa. Anya, kung may arrest warrant mula sa ibang bansa, kabilang ang ICC, kinakailangan itong dumaan sa lokal na hukuman. Dapat rin na may kaukulang utos ng Korte ng Pilipinas para maipatupad ang arrest warrant mula sa foreign entity. Dagdag pa ni Lacson, pag-uusapan sa Senado kung anong tulong ang maaaring ibigay sa mga kasamahan nilang nasasangkot sa ICC. Pag-aaralan din anya ng mga abogado ng Senado kung ano ang nararapat na hakbang sakaling dumating ang ganitong sitwasyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala si House Deputy Minority Leader at Mamamayan Liberal Party List Representative Leila de Lima na lalo pang lumiit ang mundo ng mga umano'y kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatupad ng anti-drug campaign nito. Kasunod ito ng nilabas na dokumento ng International Criminal Court o ICC kung saan pinangalanan ng umano'y co-perpetrators ng dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap nito. Naniniwala rin ang kongresista, marami sa mga nabanggit ang umano'y magtatago na. In laying down the charges against Duterte, the ICC prosecutor also just made the world smaller for his co-perpetrators by naming them. They include Bato de la Rosa, Bongo, Vitaliano Aguirre II, and several PNP officials. Time and again, we warned these people, even from prison, that this day will come. Like Duterte, they did not listen. Mayayabang pa sila. Many of them will now go into hiding, joining Bato on the lam. No matter. Justice will always catch up with them. Justice will be served. Nagtungo sa Department of Justice ngayong araw ang mga magulang at supporters ni Mary Jane Veloso. Panawagan ng mga ito na palayain si Veloso dahil wala naman itong kaso sa bansa. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento Live. Dante, may tugon na ba yung DOJ sa panawagan nila na mapalaya itong si Mary Jane Veloso? Magandang tanghali, Aga. Sa ngayon ay wala pang tugon ang Department of Justice dito sa panawagan, hindi lamang ng mga magulang ni Mary Jane kundi ng iba't ibang mga human rights group. At humingi na rin tayo ng reaksyon sa tagapagsalita ng DOJ kaugnay dito ngayon sa hiling ng pamilya Veloso. Sa unang pagkakataon, nagtungo sa tanggapan ng Department of Justice o DOJ sa Maynila ang mga magulang ni Mary Jane Veloso na sina Cesar at Celia Veloso. Kasama ang mga taga-suporta ni Mary Jane mula sa Migrante International at ang National Union of People's Lawyer o NUPL.
Ayon sa ama at ina ni Mary Jane, dumalaw sila kahapon sa kanilang anak sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Sa kanilang pagpunta sa DOJ, humiling sila ng tulong sa kanilang panawagan sa Pangulo na palayain na ang Pinay OFW. Binigyang diin ng ina ni Veloso na matanda na sila at gusto nilang makasama ang anak sa kanilang natitirang panahon ng buhay. Emosyonal si Aling Celia habang nanawagan sa presidente na pagkalooban na ng executive clemency ang kanyang anak. Mahigit isang taon na anyang nasa correctional facility si Mary Jane na wala namang kasalanan. Kung nagalaya lang daw sana siya, meron mag-aalaga sa akin. Kaya lang wala pa rin po. Kaya po ito, pumunta po kami dito para mag-iusap sa iyo, mahal na Pangulo. At manawagan. Buong pamilya Veloso po nananawagan sa iyo, mahal na Pangulo. Maawa ka na kay Mary Jane, palayain mo na siya. Ayon naman sa National Union of People's Lawyer o NUPL, hindi dapat ikulong si Mary Jane. Wala naman anya itong kasalanan o kaso sa Pilipinas at ang kaso niya ay nangyari sa Indonesia. Kaya lang po si Mary Jane ang pinauwi. Ikinulong. Bawal po sa Pilipinas ang magkukulong ng walang kaso. Si Mary Jane po ay testigo, biktima ng trafficking. Hindi po siya kriminal. Bakit mo ikukulong? Aga mahalaga nga ang papel na ginagampanan ng Department of Justice o DOJ dito ngayon sa kaso ni Mary Jane sapagkat nasa ilalim nila ang Board of Pardons and Parole o itong tinatawag na BPP. Ito kasing board na ito ay may kapangyarihan na recommend sa ating presidente kung sino yung mga individual na bibigyan ng executive clemency at dito sa kaso ni Mary Jane dahil nga ibinigay na ng Indonesian government ang jurisdiction dito sa Pilipinas kaya may kapangyarihan na ang DOJ, partikular ang Board of Pardons and Parole na magrekomenda sa presidente na mabigyan ng executive clemency si Mary Jane. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Pinangunahan ni House Speaker Faustino Boji D. III kasama ang mga dating House Speaker ang pag-alala sa ginawang paglilingkod ng yumaong si Jose de Venecia. Sa pamamagitan nito ng isang memorial service na isinasagawa sa Kamara na dinaluhan ng mga kongresista, senador at iba pang personalidad. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, sino-sino ang mga dumalo dyan sa Kamara para sa pagbibigay pugay sa yumaong si dating House Speaker? Ella, nagtipon-tipon ngayong araw sa plenaryo ng Kamara yung ilang mga miyembro ng 20th Congress at mga nakalipas na Kongreso para alalahanin yung mga ginawang paglilingkod sa bansa ng dating House Speaker Jose de Venecia, mas kilala sa tawag na JDV o Speaker Joe. 5 beses naging leader ng Kamara si JDV at 7 beses namang nahalal bilang House member o kongresista. Dinala ang kanyang mga labi sa plenaryo ng Kamara para sa isang memorial service. Pumanaw ito noong February 10, 2026 sa edad na 80. Pinangunahan ang pagkilala at pagpapasalamat sa ginawa nitong paglilingkod sa gobyerno ni House Speaker Faustino Boji D. III. Gayon din ang mga dating House Speakers na sina dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, later Representative Martin Romualdez, Manny Villar at Feliciano Sani Belmonte. During his years as presiding officer of the House, Tito Joe showed us what it means to wield the gavel with purpose. 5 ulit siyang nahalal bilang speaker, isang patunay ng kakayahan at kagalingan na mahirap pong tumbasan. We are called to stay focused on legislation, oversight, and service, regardless of the crosswinds of politics. Sapagkat ang pamumunog iniwan niya sa atin ay may malinaw na katangian. Tahimik, pero may paninindigan. Makatwiran, ngunit may kababaang loob. Bukas sa iba't ibang pananaw, subalit hindi lumilihis sa prinsipyo.
Joe served multiple terms as Speaker, the longest serving in our history and a testament to endurance and skill. He had a love affair with Congress, not merely as a legislative chamber, but as a pillar of democracy. He knew the House not only in structure, but in spirit. He mastered the personalities, the presidents, and the delicate choreography and dialogue needed to move legislation forward. Samantala, Ella, nagbigay din ng kani-kanyang mga talumpati yung mga senador na dumalo sa memorial service para kay JDV, gaya ni na Senators Win Gatchalian, Loren Legarda at Juan Miguel Subiri. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Dinakip ng Bureau of Immigration ang isang Mongolian national sa Zambales dahil sa umano'y mga aktibidad na may kaugnayan sa paniniktik. Ayon sa mga otoridad, posibleng may seryosong implikasyon ito sa interes at seguridad ng bansa. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Magkatuwang na inaresto ng Bureau of Immigration o BI, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang government intelligence agencies ang isang 30 anyos na Mongolian national sa isang aviation school sa Iba, Zambales. Kinilala ang suspect na si Bolba Athar Bold Eldani, isang graduating pilot student sa nasabing paaralan. Isinagawa ang operasyon noong February 12 sa barangay Lipay Dingin, Iba, Zambales. Ayon sa BI, itinuturing na undesirable alien ang nasabing dayuhan dahil sa umano'y mga aktibidad na banta sa pampublikong interes at pambansang seguridad. Batay sa intelligence information, nagtapos umano ang suspect bilang jet fighter pilot at inihinala nga may kaugnayan sa pamahalaan ng China. Napag-alaman din na sa mga isinagawang flight exercises, nagsagawa umano ng aerial photography ang suspect sa Iba Airport at sa kalapit na Palawig River. Binigyang diin ng Bureau of Immigration na hindi nila papayagan ang mga dayuhang mapapatunayang sangkot sa mga aktibidad na hindi naaayon sa kanilang visa status. Lalo na kung maaaring makompromiso ang seguridad ng bansa gaya ng paggamit ng mga civilian training facility. Sa ngayon, nananatili ang suspect sa Bureau of Immigration Warden Facility habang nakabinbin ang deportation proceedings laban sa kanya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Abiso sa mga motorista, panibagong dagdag presyo ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, February 17. Base sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, tataas ng 60 centavos per liter ang presyo ng diesel at kerosene, habang nasa 1 peso and 20 centavos naman ang madaragdag sa presyo ng gasolina. Pangunahin pa rin sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis ang issue ng geopolitical tension, partikular na sa Iran. Naglabas ng abiso ang pamahalaang lungsod ng Maynila kaugnay ng pansamantalang pagsasara ng ilang pangunahing lansangan sa Binondo bilang paghahanda sa Lunar o Chinese New Year. Simula madaling araw kanina, February 16, unti-unti nang ipinatupad ang road closure sa Binondo Intramuros Bridge at Jones Bridge. Mamayang gabi naman ay isasara na rin ang Ongpin Street at iba pang kalapit na kalsada. Magpapatupad naman ng rerouting ang mga otoridad upang mapanatili ang daloy ng trapiko. Kabilang ang pagdaan sa MacArthur Bridge o Quezon Bridge para sa mga sasakyang hindi makakatawid sa Jones Bridge. Pinapayuhan ng mga motorista at commuter na planuhin ang kanilang biyahe at gumamit ng alternatibong ruta upang maiwasan ang abala habang isinasagawa ang selebrasyon. 3 pang iligal na paggawaan ng sigarilyo ang natuklasan ng mga otoridad sa Pampanga. Kahon-kahong tobacco products ang tumambad sa kanila pagpasok sa mga warehouse. Mula sa Pampanga, alamin natin ang detalye sa report ni Lea Ilagan live.
Leia, saan itong mga illegal na paggawaan ng sigarilyo at magkakaugnay ba itong mga paggawaan ng sigarilyo dyan sa Pampanga? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Matatagpuan ito sa San Fernando, Mexico at sa San Simon, Pampanga. Inaalam na, Ella, ng mga otoridad ang kaugnayan ng tatlong warehouse at illegal na paggawaan ng sigarilyo na naunang na-discover ng mga otoridad sa Mexico noong February 4. Ayon kay DA Elder Secretary John Vic Rimulya, wala pa silang nakikitang konkretong kaugnayan ng apat maliban sa iisang abogado ng mga ito ang humaharap sa mga otoridad. Kapansin-pansin din niya na simula ng ma-raid ang isa sa paggawaan sa Mexico noong February 4 ay sarado ng nadatna ng mga otoridad ang tatlong iba pa. Gayunman, sinabi ng kalihim na tuloy ang sinasagawa nilang investigasyon, lalo na ang kinalaman ng dalawang mambabatas mula sa Central Luzon. Nasa 450 million pesos daw ang halaga na nakumpiska mga equipment at sigarilyo sa San Fernando, Pampanga, habang nasa 160 million pesos naman, Ella, ang halaga ng sigarilyo na kayang i-produce nito araw-araw. Playboy at Chungwa brand ang ginagawang sigarilyo sa naturang paggawaan. Dito naman sa San Simon Warehouse, may mga makina din at tobacco products. Sinabi ni Secretary Mulya na health hazard din sa loob ng warehouse dahil sa ibang amoy na malalanghap sa loob. Ella. Maraming salamat, Leia Ilagan. Nahuli ng mga otoridad ang isang 30 anyos na South African matapos makumpiska ang tinatayang 40.8 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kahapon, February 15. Ang dayuhan ay nagmula sa Johannesburg sa South Africa at may connecting flight patungong Hong Kong nang madiskubre ang illegal na droga. Agad siyang inaresto at isinailalim sa kustudiya para sa karagdagang investigasyon. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Hanggang harvest season na lang ang natitirang supply ng imported na sibuyas ayon sa Department of Agriculture. Sa datos ng DA, nasa higit 4,400 metric tons ng pulang sibuyas ang natitira sa 82% ng mga cold storage warehouses habang nasa higit 5,200 naman ang mga puting sibuyas at halos lahat ay imported. Tatagal hanggang February 19 ang supply ng mga pulang sibuyas habang hanggang March 50 naman ang mga puting sibuyas. Bagaman may inaasahan dadating na mga supply ng imported na sibuyas ngayong buwan, tatagal lamang ang mga ito hanggang sa Marso. Inalis na ng Department of Agriculture ang temporary ban sa pag-aangkat ng mga manok o poultry products mula sa the Netherlands. Kabilang sa mga maaari ng angkatin ang poultry meat, day-old chicks at mga itlog kung galing ang mga ito sa designated disease-free zones. Tiniyak ng Bureau of Animal Industry na sapat ang veterinary oversight at nagpapatupad ng mga hakbang ang Netherlands para maiwasan ang transmission ng sakit mula sa mga manok. Naniniwala ang mayorya ng mga Pilipino na ang suhol o bribery ang pinakakaraniwang anyo ng korupsyon sa bansa. Batay sa tugon ng masa survey ng Octa Research ng kinomisyon ng Office of the Ombudsman. Lumabas sa pag-aaral noong December 2025 na 73% na mga respondent ang nagsabi na ito ang pinakatalamak na korupsyon na sinundan ng irregularidad sa paggamit ng pondo ng bayan na may 66% vote buying na may 62% at mabagal na hustisya na nakakuha ng 54%. Ayon sa Octa, maaaring dahil sa madalas na nakikita sa transaksyon sa mga tanggapan ng gobyerno, kaya madaling makilala ng publiko ang panunuhol bilang pinakakaraniwang ang uri ng katiwalian. Isinagawa ang face-to-face survey noong December 3 hanggang 11, 2025 sa 1,200 respondents nationwide. Nasampulan ang ilang modern jeepney sa Iloilo City matapos mahuling nag-overload ng mga pasahero. Pinagpapaliwanag ang mga ito ng 5 araw at pinagbabayad ng multa. Mula sa Iloilo, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live.
Lalain, hanggang ilan ba yung pwedeng isakay ng mga modern jeep dyan sa Iloilo at kailan matutukoy kung sila ay overloaded na? Nagabatay sa panuntunan ng LTFRB, masasabing overloading ang isang modern jeep kapag naukupa na ang lahat ng mga upuan at may mahigit sa 10 pasahero ang nakatayo. Siyam na modern jeepney na pumapasada sa Iloilo City ang nahuli ng Land Transportation Office 6 nitong Huwebes na lumabag sa anti-sardinas policy o overloading ng mga pasahero. Sa video na binahagi ng LTO6, may kitang siksika na ang loob ng jeep dahil sa dami ng mga pasaherong nakatayo. Batay sa anti-sardinas policy ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, dapat sumunod sa passenger capacity ang mga pampasaherong sasakyan. Ang mga modern jeep ay dapat 12 hanggang 32 lamang ang pasahero. Pinapayagan naman ang standing passenger pero dapat hanggang 10 lamang o 5 tao na nakatayo sa bawat square meters na standing space. Bunsod nito ay inisyuhan ng show cause order at pinagbabayad ng 6,000 pisong multa ang driver ng mga nahuling jeep. Pinagsusumite sila ng written explanation sa loob ng 15 araw kung bakit hindi dapat suspindihin ang prangkisa ng kanilang mga unit. Nagpaalala naman ng LTO sa mga transport cooperative, driver at passenger assistance officers na sundin ang maximum standing capacity. Yan muna ating balita, balik sa iyo Aga. Maraming salamat, Lalain Moreno. Ibinaba ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa magnitude 4.8 mula sa naunang 5.0 ang lindol na yumanig sa bayan ng San Esteban, Ilocos Sur. Dakong alas 9:36 ngayong Lunes ng umaga, February 16. Batay sa PHIVOLCS, naitala ang lindol sa kanlurang bahagi ng bayan ng San Esteban sa Ilocos Sur na mayroong lalim na 0-10 kilometer. Naramdaman din ang mga pagyanig sa syudad ng Vigan sa Ilocos Sur na umabot sa intensity 3, intensity 2 sa Cando, Ilocos Sur, Santol, La Union at Bontoc Mountain Province. Intensity 1 naman sa Narvacan, Ilocos Sur at Aringay, La Union. Sa ngayon ay wala namang naiulat na pinsala o nasaktan sa nangyaring lindol. Binigyang parangal ng Philippine Army ang kabayanihan ni Staff Sergeant Windel Sabuyas Jr. na isa sa mga nasawi sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Personal na iginawad ni Joint Task Force Orion at 11th Infantry Division Commander Major General Leonardo Peña ang bronze medal at watawat ng Pilipinas sa may bahay ng sundalo bilang pagkilala sa pagsasakripisyo nito upang mailigtas ang mga kapwa pasahero. Batay sa mga ulat, tumulong umano si Sabuyas sa mga sibilyan sa gitna ng sakuna, patunay ng kanyang tapang at malasakit sa tungkulin. Kasalukuyang nakalagak ang kanyang labi sa Camp Arturo Enriles sa Zamboanga City at dadalhin sa Lasam, Cagayan kung saan igagawad ang arrival honors at full military honors sa kanyang libing. Inaresto ang dating Ukrainian Energy Minister na si German Galushenko habang nagtatangka itong umalis sa Ukraine sa gitna ng isinasagawang major corruption investigation na tinawag na Operation Midas. Inakusahan ang dating opisyal ng pagkakasangkot sa $100 million embezzlement scheme sa energy sector ng Ukraine. Kasama na dito ang alegasyong pagkolekta ng kickback mula sa state nuclear operator na Energoatom. Nagdulot ng matinding pressure sa administrasyon ni President Volodymyr Zelensky ang naturang usapin na kinasasangkutan ng maraming senior officials, ngunit hindi naman kasama sa mga inaakusahan ang Pangulo maging ang kanyang Chief of Staff. Papayagan na ang mga mamamayan ng United Kingdom at Canada na makapasok sa mainland China ng walang visa sa loob ng 30 araw simula February 17 hanggang matapos ang taong 2026. Kasunod ito ng pagbisita ni UK Prime Minister Keir Starmer sa Beijing
kung saan napagkasunduan nila ni Chinese President Xi Jinping ang pagluluwag ng patakaran sa paglalakbay upang mapalakas ang turismo at negosyo sa dalawang bansa. Sinabi ng pamahalaan ng China na layunin nitong palakasin ang people-to-people exchanges at ihanay ang UK at Canada sa mahigit 50 bansa na mayroon ng kaparehong benepisyo. Humarap sa korte sa Sydney sa pamamagitan ng video link si Naveed Akram, isa sa mga suspect sa madugo at pinakamalalang mass shooting sa Australia sa loob ng 3 dekada. Naharap siya sa mga kasong terorismo, pagpatay sa 15 biktima at pagtatanim ng pampasabog sa pagdiriwang ng Hanukkah sa Bondi Beach noong Disyembre. Tumagal lamang ng ilang minuto ang pagdinig na nakatuon sa mga teknikal na usapin kung saan halos hindi nagsalita ang akusado at kinumpirmang muli siyang haharap sa korte sa March 9. Patuloy namang sinusuri ng mga otoridad kung may pagkukulang sa intelligence at pulisya matapos mabunyag na na-flag na si Akram bilang posibleng banta ilang taon bago ang madugong insidente. Uusad na si Alex Ayala sa second round ng WTA Dubai Duty Free Tennis Championship matapos mag-quit ang kanyang kalaban na si Hailey Baptiste ng Estados Unidos. Nakaranas ng abdominal pain si Baptiste kaya napilitan itong mag-quit sa umpisa pa lang ng second set ng kanilang laban. Hiniling naman ni Ayala ang agarang recovery ni Baptiste. Susunod na kakaharapin ni Ayala ang world's number 8 na si Jasmine Paolini para sa round 32 ng Dubai Tennis Championship. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan. Kapitulo 23, versikulo 12 na nagsasabi, ihilig mo ang iyong puso sa turo at ang iyong mga pakinig sa mga salita ng kaalaman. At yan ang mga balitang amin tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.